Hello, kumusta ang all? Nandito na tayo talaga sa loob ng Saint John the Baptist Sanctuary. At ito po ang isa to sa malaking statue. Simbolo na si ang Panginoong Hesus binabautismuhan Ganda, guys. ni Saint John. Amazing. So yan po ang pinaka maganda na dito. Isa sa maganda na statue na nakita ko dito sa Lebanon. Pero ito nandito sa South Lebanon sa Karka. Saka yan po ang dito sila magmamas. Lagyan lang nila ng upuan sa labas. Yan ang dito. Ang ganda pati ang view, langit. Basta, it's amazing place. Napakaganda tingnan ang view. Saka yung mga pagkalagay ng statue niya, napakaganda din. At talagang maaarawan mo na tamaan pa siya ng araw. Tapos mayroon siyang tubig. Yan. Kung baga simbolo to ng pagbautismo ni Juan Bautista sa ating Panginoong Hesus. At yan, nakakita ko ng white roses. At hindi pa kasi ito natapos ito, malaki pa kasi ito ang sa ngayon ginagawa pa kasi ito ginagawa na ito sanctuary ng Saint John the Baptist. Ito yung paligid niya, ayan yung baba niya, tapos paligid niya kabundukan. Parang Galilee yata yung harap nito eh. Nito kasi sa Karka, South Lebanon. Yan yung view sa likod ng statue. Tapos itong malaking kahoy guys, oak tree. Pakita ko sa inyo ha, paligid mo na. Tapos yan yung mga sanga ng oak tree. Yan yung pinaka old oak tree na 2,000 years na po siya. Panahon pa ni Saint John to. Tapos nakaka-relax siya pag umupo ka sa ilalim. Ang ganda ng Tapos yan ang bell nila. Tapos ang paligid sa unahan may snow na. Tapos dun sa baba, ang ganda ng niya. Basta napaka-calm na lugar. Saka hindi siya malaking simbahan. Pero yung view lang niya. Ginagawa pa kasi to until now eh. Tapos yan, mga hagdan. Tapos itong kahoy na sinasabi ko, 2,000 years yan. Nilagyan na lang nila ng simento ba yan or epoxy? Yung pinagputulan ng sanga. And ganun, para siguro titibay siya, hindi siya magiging luma. So it's not too late na kakita pa ko ng Christmas tree sa labas. At meron silang dito, grotto. Yan, para sa Pasko. At yan, mga anong tawag nun sa wala kasi sa amin to eh. Iba kasi yung religion ko. Tapos yan, ang Belen. Belen ba yan? Ewan ko bakit tinatawag ng Belen. Explain nyo nga sa akin bakit nagiging Belen yan. Yan, ang cute ng grotto na to. Pang Christmas yung atake nila. Nativity grotto pala yan. Tapos yun yung Three Kings. Itim pala yung isang hari nun. Tapos yan. Yan yung ibig sabihin ng Three Kings pala yan. Tapos, balik tayo ulit sa mga natures. Ang ganda ng view. Tapos ito yung maliit na chapel. Sa ilalim. Chapel ni Saint John. Ang ganda ng bintana. Gusto ko magiging bahay ko ganito ang bintana. Tapos lightning candles. Tapos yan ang small chapel.
Yan lang. Maliit lang siya na chapel. Hindi ako pumasok kasi may nagdadasal. Baka maka-istorbo pa ako sa kaniyang mga dasal. St. John Grotto. So, nandito yung cave ni St. John. Saan siya nagpe-pray. Sa ilalim ng bato. Kadalasan talaga ang prayer room dati. Nung unang panahon. Sa kadalasan na kumapasok is sa ilalim ng bato. Tapos, papunta ako dito sa Crucified Jesus, sa Saint Street and Crucified Jesus. So, itong street na to napakaganda. Tingnan nyo guys. So, pag maglalakad ganyan. Dito ako sa daanan ng mga disabled. Hindi ko dumaan sa hagdan. So, ganyan kahaba ang lakarin mo papunta doon sa Crucified Jesus. Tapos, ang ganda na isip ko tuloy na maganda magpapakasal dito eh. Ganyan ganyan ang lalakarin ko. Parang gusto kong mag-asawa pag naglakad ako dito. Parang sabi ko gusto kong mag-asawa, maghanap na akong aasawahin. Char. Baka naman, sino ba dyan? At saka itong mga scent, Arabic yan eh. Hindi ko siya mabasa. Yan lang mga chuchuchut 2 o 3 lang na ko dyan yung sino ba yung scent na nakasakay ng kabayo. Wala akong alam sa mga santo-santo dyan. Siguro mga pari ito yung mga pari nung unang panahon. Yung yan hindi ko alam kung sino yan sila dyan. Basta sabi na mga saint daw yan eh. So, yun siguro yung mga apostols noon. Apostolis. Ano ba yan sa Tagalog yung apostolis? Tapos, mayroon pa din yung madre dyan na Pilipina. Madre, sorry guys. Madre na babae. Natural madre, di ba? Ayan Di ko alam kung sino yan. Arabic kasi. So, yan ang mga madre. 1457. Madre yan noong 1457. Ibang ko si Saint Therese or si Saint Rafa. Di ko, Saint Martha. I think Martha. Si Martha siguro yan. Maraming mga Arabic kasi hindi ko mabasa. Ayan yung it's Arabic eh. lalakaran mapapunta doon sa 1898. Tapos yan, another pare. Yan lang kilala ko mga saint eh. Pare din yan. Arabic kasi. Hindi ko alam kung sinong pare yan. Mabasa. 1878. 1878 yan pare. Noong 1878. Tapos, ano ba? Yan, naglalakad pa ako dyan. 1916, Ang ganda talaga. 1858. Siguro pag mga 1916. April, ganon, siguro maraming dito tao. Pare sa unang panahon. Tapos ito din, Yung mga kasama ng 1916, bago pa lang to na pare. Itay, napako. 1916, 1858. Kasi ito yun. Tapos namatay siya 1916. Yan. Tapos, yan, paakyat ka na doon sa Crucified Jesus. 1830. Meron pa palang isang pare. Ewan ko kung sino yung mga pare na yan. Wala kasing English eh. Yan, paakyat na ako dyan. Ang ganda. Tira lang yung camera. Para sa akin napakaswerte ko na nakaapak ako sa lugar na to. Napaka-blessed ko na narating ko tong lugar na to. Kahit pa man sa anong mga pagsubok na dumating ko dito sa Lebanon, anong gera. Kasi itong lugar na to kung saan nagigera, kung saan nagbubumba-bumbahan. Pero itong simbahan ito yung lugar na to sa South Lebanon. 500 years. Ay, reko, inubo tuloy ako. Tapos yan yung Crucified Jesus. Yung hanggang doon. Yan yung mga paligid niya, mga natures.
Another nature sky. Dito Tapos to yan. sa ano. Sa South Liban. Thank you for watching guys and see you for my next video. Ingat kayo palagi and mega love shout out everyone. God bless. It's me, Michelle C. Bye-bye.